Kinasuhan na ng Department of Environment and Natural Resources ang developer na nagtayo ng subdivision sa tuktok ng bundok na naging sanhi umano ng malawakang pagbaha sa Cebu. Si Vel Custodio sa report. Naghain na ng criminal case ang Department of Environment and Natural Resources laban sa developer na Monterrazas de Cebu na isa sa itinuturong sanhi ng matinding pagbaha sa Cebu noong nakaraang buwan matapos manalasa ang bagyong Tino. For the Monterrazas case, we already filed a criminal case on December 3, 2025 for violation of Section 77 of Presidential Decree number 705 or the revised Forestry Code against the corporation. Ayon sa ahensya, handa silang ilatag ang mga ebidensya, kabilang ang satellite imagery at inventory. If I'm not mistaken, there was an intention to apply for something because a inventory was conducted in 2022 which identified 745 trees, and last we checked, when we checked recently, there were only 11 trees left. So sa kaso na yan, siyempre maglalabanan ng ebidensya. They have their claim and we have our, before this case was filed, of course we studied whatever we had in the regional level. Maharap ang developer sa 2 hanggang 3 taong pagkakakulong na may 1 hanggang 10,000 pisong multa. Kukumpiskahin din ang kanilang mga gamit at otomatikong kakansilahin ng permit o lisensya. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DENR sa local government unit patungkol sa nangyaring anomalya. Samantala, dahil sa lumulubhang problema sa baha, nakikipag-ugnayan na ang DENR sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa flood mitigation at implementasyon ng National Flood Master Plan. Flood mitigation, as the President has constantly stressed, must begin at the headwaters with forests, wetlands, and watersheds, not merely at the point where this water overflow. So we have worked closely with the team of Secretary Vince Dizon in order to make sure that infrastructure projects, especially for flood control, are aligned with the river basin plans, as well as with the nature-based solutions. Makikipagtulungan din ng DENR sa National Irrigation Administration para sa pagkukunan ng tubig tuwing tagtuyot. Kaugnay nito, nauna nang inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Oplan kontra baha noong nakaraang buwan, kung saan kasama dito ang mga lalawigang madalas na binabaha, kabilang ang Cebu, Bacolod, Rojas City at Bulacan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.